Patuloy na nakasubaybay sa The Working President. Mula sa Bicol Region, tumungo naman tayo sa lalawigan ng Nueva Ecija at tignan ang mga programa ng pamahalaan para sa pagpapaunlad ng sakahan sa pamamagitan ng mga bagong irrigation projects. Panoorin natin ang Sa Atin Ito. Irigasyon ang pangunahing bumubuhay sa mga lupang sakahan. Agrikultura ang pinagyayaman para sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Dito na marahil umiikot ang pang-araw-araw na gawain ng mga taga-National Irrigation Administration, samahan man ng UPRIS o ng Kaseknan. Ang lalawigan ng Nueva Ecija ang mayroong pinakamaraming dam o saganang pagkukunan ng tubig. Kaya't muli itong tinaguriang bilang rice granary ng Pilipinas. Sa kabila ng naging usapin ukol sa rice shortage, mas pinag-ibayo pa ng pamahalaan ang mga programang tutugon sa food security ng bansa. Ang maunlad na irigasyon at ang quick turnaround program o pagtatanim kahit sa panahon ng tag-ulan. At sa patuloy na pagsasaayos ng Pampanga-Bongabon Irrigation System o Atate Dam sa boundary ng Palayan at General Natividad, inaasahang mas magiging produktibo pa ang mga susunod na anihan. Malaki ang service area ng Atate Dam natin, maabot sa 26,000 hectares. At ito ay kasalukuyang may tanim na at nakikinabang na ang ating mga magsaka ngayon. Doon sa quick turnaround na sinabi mo ay humigit kumulang sa 4,000 hektarya yung ating napatanim dito sa Atate Dam nito. Subalit sa buong service area ng UPRIS na humigit kumulang sa 106,000 hectares na ating pinatutubigan sa kasalukuyan ay sinubukan natin na magtanim ng humigit kumulang sa 7,600 hektarya na quick turnaround. At yung 7,600 hektarya na yon na natabnan natin ay uma-average sa kita namin na 4.5 to 5 metric ton per hektar ang ani ng palay. Kaya sa pagkakasubok natin ito ay napaka-productive pala ng quick turnaround. At ito ay napakagandang programa ng Department of Agriculture. At kami ngayon sa NIA ay sinisikap namin na sa susunod taon na 2009 ay makapagprograma kami ng humigit kumulang sa 40,000 hectares na hahatiin ito sa 5 division, 5 district dito sa buong UPRIS sa sasakupan ko, sa Nueva Ecija, Bulacan, and Pampanga ay malaking kontribusyon para sa pamahalaan natin. Sa lawak na halos 26,000 hektarya na kaya nitong patubigan, 9 na bayan sa Nueva Ecija ang naseserbisyohan ng Atate Dam. Ang Cabanatuan, Santa Rosa, San Leonardo, Aliaga, Zaragoza, Jaén, San Antonio, Palayan at General Natividad. Samantala, aabot naman sa 20,000 hektarya ang kasalukuyang napapatubigan ng Peñaranda Irrigation System. Dahil sa rehabilitasyong isinagawa sa 78-year-old na dam, 8 bayan sa 3 probinsya ang naseserbisyohan nito. Ang mga bayan ng Peñaranda, Gapan, San Isidro at Cabiao sa Nueva Ecija, San Ildefonso at San Miguel sa Bulacan, at mga bayan ng Arayat at Candaba naman sa Pampanga. Sa ngayon po ay lalo namin pinag-ibayo ang pagpapalawak ng napatutubigan itong sistema at dinaragdagan din po namin ng isa pang panahon ng pagtatanim para po lalong mapagtibayo natin ang pag-aani natin ng palay at pagkaroon ng food security, lalo na po dito sa bahagi ng Nueva Ecija po na ito na aming nasasakop. Malaki ang pasasalamat ng mga magsasaka dahil sa mga programang isinusulong ngayon ng pamahalaan. Epektibo din ang resulta ng Quick Turnaround Program sa nasasakupan ng Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o UPRIS. Natutuwa sila
sa quick turnaround sapagkat sa magandang suporta na binigay ng ating mahal na sekretary ng Department of Agriculture sapagkat binigyan sila ng discount sa seeds at binigyan sila ng fertilizer coupon. Pagkatapos, pagka umaani sila ng 50 kabans, ay nakapagbenta sila ng 50 kabans sa NFA, binibigyan sila ng 1,800 o 3,600 sa 100 kaban. Kaya yung mga magsasaka natin dito sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Pampanga, sa nasasukupan natin, ay natutuwa sila. At itong programa ng Department of Agriculture na ito, ay kung ito ay magpapatuloy, ito ay lalong mapapalapit ang ating mga magsasaka at sila ay magiging agresibo sa ating mga programa sapagkat napakalaking tulong para sa kanila itong mga bagay na ito. Opo, naniniwala po ako sa pamamagitan ng suporta ng ating Pangulo dito po sa pag-aayos ng ating mga patubigan at pag-iibayo ng mga programa ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Secretariat. Naniniwala po ako na ma-attain po natin yung tinatawag nating food security dito po sa ating bansa. Nga kami sa NIA, hindi lamang yung magserbisyo sa patubig ang ibinibigay namin sa mga magsaka, kundi kung ano pa yung mga pangangailangan nila na maitutulong ng ating mga attached agencies sa Department of Agriculture, PCIC, Land Bank, at saka Department of Agriculture, iba pa, ay pinagsasama-sama namin yun para matanggap lahat ang biyayang ito ng ating mga magsaka at mapaganda ang kanilang ani at siyempre pa kung maganda ka lang ani, gaganda ang kabuhayan ng ating mga magsaka dito sa nasakupan ng UPRIS o sa nasakupan ng NIA. Kaya kami nagpapasalamat sa mahal na nating Secretary Arthur Yap, sa kanyang mga kasamahan at siyempre pa sa ating mahal na Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sapagkat very productive itong ating mga programa sa ngayon. Sapat din ang tulong ng pamunuang lalawigan upang maihatid sa mga Novo Ecijano ang murang bigas. Sa pamamagitan ng tindahang bayan, di na kailangan pang pumunta ng palengke at mamasahe ang mga mamimili, lalo na yung mga nakatira sa liblib na barangay. Inumpisahan po namin ito, kinonceptualize ito way back in January 2008. Na ang layunin ay matugunan yung hinaharap na krisis sa bigas, mahal na bilihin, mahal na pamasahe. At yung pong binanggit nyo na 18 pesos, kaya po namin ginawang ganun, sinubsidize po yan ng NGO arm. Ito yung kabuklod sa kaunlaran, kalusugan, kabuhayan, na nagiging tulay po ng mag-asawang Governor Oyi at Congresswoman Cherry upang marating namin ang bawat barangay sa Nueva Ecija. 6 na kilong bigas ang inilalaan para sa bawat mamimili. At sa pamamagitan ng Yellow Passbook, tinitiyak ng pamunuang lalawigan na magiging accessible sa lahat ang programang ito ng pamahalaan. Ito po ang pagpapatunay na ang pagbabagong aming inihihiyaw sa pangunguna ni Governor Aurelio Oyi Matias-Sumali at ng kanyang may bahay sa 3 distrito, ang pagbabago ay mag-uumpisa sa atin. Ito na po yung pagbabago sinasabi namin. Ang diretsong pakikipag-ugnayan sa mga tao, pagbibigay ng tunay na serbisyo, walang pinipiling partido politikal, sekta o namang reliyon. At dahil sa mga programang ito na nakatuon sa food sufficiency at sa panibagong tagumpay ng mga taga Nueva Ecija, isang hamon ang inilaan ng Pangulo para sa mga Novo Ecijano. It's not what the country can do for you, but what you can do for the country, kayo mga taga Nueva Ecija. Isang masasabi ko, in return for what we have invested in the farms of Nueva Ecija to meet the challenge of today, we count on Nueva Ecija to feed our people and get them through these globally hard times. We accept the challenge of the President. You know why we have accepted the challenge easily? Because the President will always stand with us, beside us. Lagi kaming kasama. Sina-challenge niya yung Novosiano, pero sinasabi rin niya, kasama niya naman ako. Dahil ang sina-challenge ko rito, ang challenge ko rito ay yung problema dumarating sapagkat siya mismo, siya ang author ng pagkakaisa in her 2004 State of the Nation address when she said that the season of bitter partisanship is over. The season of service for all, regardless of your whether you're in the majority or minority, opposition administration, ang sinasabi nga niya, ang sikreto ay yung pagkakaisa ng mamamayan
suportahan ang liderato at saka yung sakripisyo sa bawat isa. I guess, to sum it all, ito talaga yung buod ng sikreto para umunlad at magkaroon ng pagkakataon ng bawat isa.